wag yung, please, nang maawa ka na, wag yun. Parang pinapatay itong pastor na to. Yun pala, yung tinuturo ko, unreliable. Sino sa inyo, pag dumating kayo sa simbahan ninyo, sabi ng pastor, bumukas yung pinto, lumabas ka, pag rabasya ka, takataraba. In Jesus' name, Lord, iligtas mo po kami, Panginoon. Kasi pag dumating ka, gulo na eh. Sigurado. Pag dumating ka, parang may pumasok na demonyo. Sino sa inyo, pagpasok niya sa church, sabi ng pastor mo, praise God. Hallelujah. Ay, naku, Diyos ko po, napakabuti mo, Panginoon. Lord, hallelujah. Pag yung pastor mo gumagano, pag dumadating kayo, sabihin, reliable ka. Pero pag nagre-rebuke na sa pangalan ng Jesus, yung namang masamang espiritu ang dala mo, ngayon pala nang kinaka-hospital, lumayas ka, umalis ka sa katawan ng tao. Bakit? Ano ba yung puses ba yan? Sabi mo sa kate mo, pare, ikaw topic na yan. Ang ganda-ganda mo pa naman, mukha kang poses. Yeah? Bakit? Pag dumadating ka, sigurado lahat kinakabahan, nagbabinding indusim na eh. Bakit yan? Pag dumadating ka, alam mga tao, napapapray. O yan na si sister, Panginoon, tulungan mo yun. Nasa iyong mga kamay, inaalaw naman ang aming buhay. Pagdating mo pala sa church, ang katalangan, into your hands. Parang may libing na kaagad. Pag dumating ka, may mamamatay. Kasi ang dala mo, kamatayan, walang buhay. Ngayon, naintindihan niyo yung verse na yan? Naghahanap si Lord ng mga reliable. Kayo ba maaasahan? Liars go to church. Sabi po ng Bible, the things you have heard me say in the presence of many, witness and trust through reliable men who will also be qualified to teach others. Kasi yung mga reliables, sila po yung mga nakakapag-impart sa ibang tao. Iba yung nakakapag-impart, iba yung nakakapag-depart. Kapag unreliable, disqualify. Pag reliable, qualify. Sige, tanongin ko kayo ulit ngayon. Kayo ba, tingin ba ni pastor sa'yo, reliable ka? Walang makasagot, oh. Kasi kilala mo sarili mo. Diba? Makailang rebuke na inabot mo. Tapos sabi ng demonyo, ba't ako palagi niyong pinapagalitan? Iyan lang, sapat na eh. Hindi na niya kailangan ng demonyo. Kasi masama pa sa demonyo yan. Alam mo, isa pag ganito topic, nagtatawanan lang tayo, no? Pero mamaya bago matulog, isipin mo. Parang ako yung pinag-usapan ka na. Parang pag ako dumarating, nawawalan ng pag-asa ang mga tao. Then, sino sa inyo pag dumadating yung mabigat ang problema ni pastor? Di ba, maririnig ng pastor? Pag nakatingin si pastor, di man nagsasalita, pero maawit siya. Di ba? It is time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young. I am old. But I'm happy. Minsan po yung mga pastor nyo, ako sige pastor ako eh. Alam mo, pag ako may problema, yung mga miyembro ko, hindi nila alam. Pag ako nalulungin, gusto ko lumagod church, tapos puro problema. Siyempre, hindi ko naman harap. Sabi ko, di ba? May mga pastor na kasama dito. Yung mga yan, pag may problema yan, nandun lang yan sa may bintana ng bahay nila, tulad. Pastor ako, alam mo yan. Nandun yung nasa sala lang ako gano'n. Ang iniisip, ikaw. Tigas kasi ng ulo mo. Di ba?
Alam niyo, masarap po ang mga reliable band pag nakaganon po yung pastor nyo sa gilid ng bahay nila, sila ng puno, sa sala, sa bintana. Pag masarap po yung nakaganon sila, bigla may kakanta sa gilid, ano? Di ba, dadating ka at bigla kang kakanta sa pastor mo. When you're down in trouble and you need a helping hand. Diba? Oh, nothing is going right. Diba? Put your hands and think of me, and soon I will be there. Yun ang mga reliable man. To brighten up even your darkest night. Pastor! You just call on my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Saya siguro ni Pastor. Bakit? Winter, spring, summer, or fall. Yeah? All you have to do is call, Pastor, and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. Eh, mga pastor, walang you've got a friend eh. Diba, mayat-mayat, demonyo kaaway. Sumama ka pa. Napabilang ka na. Nasaan ang mga reliable disciple? Sana lahat ng members nyo dito ngayon, ano? Mga mga pastor. Kung nandito na yung mga members nyo, maraming titino ngayon. Kasi sa simbahan, ulitin ko, kahit anong talino, pinag-aralan, galing ng pastor nyo, pag wala siyang kasamang reliable, na you've got a friend, patay ka na. Pastor mo, walang pinag-aralan, mahirap. Grade 1 lang ang tinapos, may back subject pa. Mar! Abang-aba na yun, brother, ha? Grabe, abang-aba na yung grade 1 lang, may back subject pa. Pero maraming reliable disciple. Ay, maraming ilalampasong demonyo yun. Amen po ba? Kahit walang pinag-aralan nyo, kahit box, wala talaga. Pero may reliable disciple. May 2 Timothy 2 yan eh. Maraming may pagkakatiwala sa mga tao. Magtataka ka, ang dami na accomplished. Compare mo dun sa mga talinong pastor, marami pinag-aralan. Pero ang lahat ng disciple, possess. Wala yun. Kaya, magtatagalan kayo ng taon, dadami yung taon, yung membro, hindi dumadami. Mas marami pa yung bilang ng anniversary kaysa sa member. Eh, ganyan ang story ng simbahang Pilipino eh. Aniwala kayo, biro mo, in-invite ako 111th year anniversary. Ang member, 62. Mas marami pa yung anniversary. Tapos nakalagay pa yung mga picture ng mga sikat na pastor. Sabi ko, biro mo, hindi yung ubro yung talino ng pastor eh. Yung galit nila eh. Ha? Nakalapid na ng alat. Patayin niya eh. Ha? Yung pastor, puro title. May reverend, ha? May bishop, may chaplain. Isa na lang wala, lapida. Title na, kompleto na eh. Pero walang reliable. Hindi, tanong ko kayo ulit. Totoo ba kailangan ng pastor ng reliable disciple? Si Paul, sabi niya kay Timothy, interest mo dun sa mga reliable. Ang word na reliable, ibig sabihin mo, ibig po sa reliable, ibig sabihin po niyan, mapagkakatiwalaan. Maaasahan mo. Ha? Sige nga, ikaw ba maasahan? Ba't sa ilong? Sa ilong luman. Di maka-oo kasi nahihiya. Okay, sabihin natin, sino gusto niyo maging reliable kayo? So, nagpunta ako sa maraming church sa buong Pilipinas, nakita ko, gusto naman nilang maging reliable. Kaya lang,
Minsan kasi mga pastor, mga kulang ang ginagawa. Siyempre dapat bago sila maging reliable, turuan mo sa paano ko masasabing reliable ka? Tinuturuan ko yung mga members ko. Sabi ko sa kanya, kung gusto mong asahan kita, ito gawin mo ha. Dito kita aasahan. Ha? Una, hindi kita asahan sa mga sayawang kantahan. Ayoko na ng ganyan. Sawa na ako sa mga sayawang kanta, hindi limang church natin dyan eh. Ha? Sinasabi ko sa kanila, kung aasahan kita, wala sa area ng sayawang kantahan, tugtugan, wala dyan yun. Wala sa mga program-program. Dito kita gustong asahan. Okay? May nagsabi na ba sa'yo, ito gawin mo sa pastor mo para maasahan ka? Baka wala pa, o baka ngayon mo lang tumarinig, umanda ka. Amen. Sino gusto nyo yung maging reliable? Ha? Taas yung kamay na gusto mong maging reliable ka. Ayun, palakpakan mo katabi mo, sabi mo, sa wakas! Sabi mo, may pag-asa na si pastor dahil sa'yo. Okay. Ano ang number 1 ginagawa ng mga reliable people? Ayan. Number 1, sulat mo to. Help your leader to become a better leader. Ha? Ulitin ko yun, ha? Help your leader or your pastor or your cell leader to become a better leader. Now, sino sa inyo, ginagawa nyo na ngayon yan na pag lumalapit ka kay pastor, nasubukan nyo nung pumasok sa office rin ni pastor, di ba? Mga pastor, may mga pastor sa office, di ba? Subukan mo yung bago ako pumasok, sipahin mo yung pinto. Ano nangyayari sa'yo? Pastor, gusto lang kitang harapin niya. Bakit? Napakapalad mo. Bakit? Dito na ako. I'm here to help you to become a better leader. Kasi siguro ng pastor, ano? Amen. Yung iba kasi mga membro, they don't make their leader a better leader. Alam mo gusto nila? They want their leader to make them better member. Sabi nung iba, pag pumunta ako dito, ano kaya magagawa sa akin, pastor? Ano kaya maitutulong niya sa akin? Mapapagaling niya kaya ako? Baliktad eh. Pag pumunta ka sa church, isipin mo ano magagawa mo sa pastor mo. Amen. Minsan yung mga member papasok sa church, gagaling ba ako dito? Gaganda ba ako dito? Kasi iniisip mo yung magagawa namin para sa'yo. Kaya ka naman mag-iisip ng gagawin mo naman para sa amin. Dapat ang mga membro, kaya umaasenso ang simbahan, sabi ko nga, kahit may pinag-aralan pa yung member mo, yung pastor mo, wala namang tumutulong to become better pastor yun, walang mangyayari sa kanya. Yung sinasabi sa inyong grade 1 lang, may back subject pa. Bakit umasenso? Kasi yung mga member, sabi nila, we will make our pastor successful. We will do everything we can to make him successful. So nagpupunta ka dyan, hindi para may makuha, nagpupunta ka dyan para tulungan mo maging successful ng pastor mo. Yan po yung wala sa isip ng mga tao, kaya yung mga church hindi lumanag. Kung pausuhin natin dito ganyan, ha? Wala nang magre-reklamo. Ano ba naman ito si Manto? Bakit ka daw bla 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 bla? Patukan. Lumihin ka nga dyan. Nagpunta ka dito para tulungan natin si pastor. Hindi para magreklamo ka dito. Kung magre-reklamo ka, magkatoliko ka na lang ulit. Amen. Kasi sa katoliko, ganito lang naman sa katoliko eh. At least wala. Pumunta ka lang. Peace be with you. Uwi ka na, di ba? Ganun lang po eh. Pero pag dito, you have to become reliable. And the only way you become reliable is that when you make your leader a better leader. Amen? Sabi ko din sa pastor, pastor, mukhang gumaganda, church mo, tindi mo ha. Alam mo, sabi niya, wala sa akin, pastor, yung mga tropa ko, yun ang gumalaw. Diba, ang sarap pakinggan eh, no? Yung simbahan, nagtulong-tulog yung mga membro, naging reliable, hindi naging mga pass away,